Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nananatili pa ring halaga ng ilang pangunahing bilihin tulad ng karne at isda. Bahagyang tumaas naman ang presyo ng mga gulay ngayong linggo, lalo na ang mga inaangkat mula sa malalayong probinsya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Walang galawan at nananatiling matatag ang presyo ng kasim sa 210 pesos kada kilo at liempo sa 290 kada kilo. Bahagyang bumaba naman ang presyo ng manok na nasa 150 pesos kada kilo na ngayon mula sa 155 pesos kada kilo, habang ang itlog ay nananatili sa 6 hanggang 12 pesos kada piraso. Wala namang pagbabago sa presyo ng isda, kung saan ang bangus ay nasa 175 kada kilo at ang galunggong na nasa 240 pesos kada kilo. Samantalang ang tilapia ay nasa 140 pesos kada kilo. Sa presyo ng bigas, bumaba ng piso ang regular milled rice, nasa 45 pesos kada kilo na ngayon mula sa 46 pesos, habang ang well milled rice ay nananatili sa 49 pesos kada kilo. Sa kabila nito, ramdam naman ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo dahil bahagyang nagkakaroon ng paggalaw sa presyo ng gulay. Ang presyo ng talong na nasa 85 pesos kada kilo, ating nasa 50 pesos. Ang pechay ay nasa 60 pesos kada kilo na mula 40 pesos, habang ang kalabasa ay nagdoble ang presyo sa 80 pesos kada kilo mula sa dating 40 pesos lamang. Tumaas din ang kamatis na nasa 45 pesos kada kilo mula sa 25 pesos at ang bell pepper na nasa 180 pesos kada kilo mula sa 130. Nadagdagan din ng 10 piso ang cauliflower na nasa 80 pesos kada kilo ngayon mula sa 70 pesos, habang ang Baguio beans ay nasa 100 pesos kada kilo mula sa 70 pesos. Ang patatas ay nasa 70 pesos kada kilo mula sa 60 pesos at ang sibuyas ay umakyat sa 150 pesos kada kilo mula sa 140 pesos. Sa kabila nito, may ilang produkto naman na bumaba ang presyo tulad ng repolyo na nasa 40 pesos kada kilo na mula sa 45 pesos. Sabi ng tinderang si Leonicia, karamihan sa mga gulay ay nagmumula pa sa Cordillera at Central Luzon na halos nagsigalaw ang presyo. Matindi yung dating sa amin. Kasi nga, unang-una, magsasara na yung klase. Matumal ang presyo ng mga gulay dahil sa gasolina. Tapos summer, hindi masyadong yung gulay. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na tinitignan na nila ang mga maaaring gawin sakaling magpatuloy ang taas presyo sa merkado. Everything is on the table now technically dahil nga sa sitwasyon ngayon, we don't know where it's going. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do something with the prices. Sabi pa ng ahensya, hindi magkakaroon ng shortage bagamat mayroong mga primary commodities silang kailangang iangkat gaya nga ng carrots. Aktibo rin ang kagawaran sa pagsisiguro ng tamang presyo sa mga agri-fishery commodities sa pamamagitan ng bantay presyo. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.